Simula nang makapag-abroad ang hipag ko ay lumaki na ng husto ang ulo niya na parang siya na ang nagmamay-ari ng bahay ng mga magulang ko kahit hindi pa naman sila mga dads. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Rose at tawagin naman nating Winter ang kanyang hipag para medyo sosyal. Dahil nung nakapag-abroad na si Winter ay parang lumaki na masyado ang kanyang ulo na parang siya na ang nagmamay-ari ng bahay ng mga magulang ni Rose. Samantalang buhay na buhay pa naman ang mga magulang ni Rose at hindi pa ito pinamamana kahit kanino. Halimbawa na lang dito ay pinagsasarhan ng pintuan ni Winter ang mama ni Rose pagkatapos lang nitong makipag-usap sa labas ng bahay. Pagbalik ng mama ni Rose ay nakilak na agad ang pintuan at palagi itong ginagawa ni Winter. Palagi din pinakikialaman ni Winter ang mga nagiging desisyon ni Rose kahit nasa tamang edad na siya. Dahil nung minsan ay nagpaalam si Rose sa kanyang mama na aalis siya at pupunta siya sa dibo ng isa niyang kaibigan. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang hipag dahil wala naman na dapat siyang pakialam pero galit pa si Winter sa kanya pag-uwi niya ng bahay. Pinagsabihan pa siya ni Winter na bakit late na daw siya nakauwi at baka naglalandi lang daw siya sa daan. Hindi pa dito nagtatapos ang pangingialam sa kanya ni Winter dahil nung minsan ay nakitulog si Rose sa bahay ng kanyang boyfriend. Wala namang kaso yun sa kanyang mga magulang dahil tiwala naman sila kay Rose at kasalanan niya na lang daw kapag may nangyaring hindi maganda. Pero dahil pakialamera si Winter ay tinanong nito kung ano ang pangalan ng kanyang boyfriend para i-chat niya daw dahil malamang ay sisiraan siya ni Winter. Dahil gano'n naman ang ginagawa ni Winter at sasabihin na naglalandi lang daw siya kaya hindi ibinigay ni Rose ang pangalan ng nanay ng kanyang boyfriend. Kaya kinuha ni Winter ang cellphone ni Rose na nakapatong sa kama at hindi na ibinilik simula noon. Kaya kinausap naman ni Rose ang kanyang kuya para sabihin na kinuha ni Winter ang kanyang cellphone. Pero ang naging dating sa kuya ni Rose ay parang pinagbibintangan niya lang si Winter dahil wala naman daw nakakita na kinuha ni Winter ang cellphone niya. Nag-alok ang papa ni Rose na magkanya-kanya na lang sila ng bahay pero parang bigla na lang natanggalan ng sungay si Winter. At sinabi nito sa kanyang papa na wag na tatang, wag tayong magkahiwa-hiwalay dahil malaki naman ang bahay. Tinuturuan din ni Winter na maging basto sa mga anak niya sa mga magulang ni Rose, hindi rin sila mautusan kahit mga dalaga at binata na. Napagkasundoan kasi na ang anak na panganay ni Winter ang maghuhugas ng plato sa umaga, ang pangalawang anak niya naman sa tanghali at si Rose naman sa gabi. Pero halos lahat ng yon ay si Rose lang ang gumagawa dahil gusto daw ni Winter na magpakadonya. Pero ang pinakamagandang parte naman sa lahat ay walang pakialam sa kanila ang kanilang kuya na napangasawa ni Winter. Dahil takot ang kuya niya sa kanyang asawa at hindi nito mapagsabihan si Winter sa mga ginagawa nito tungkol sa kanilang mga magulang. Sa ngayon po ay nasa ibang bansa na naman si Winter pero hindi ako makampante sa mga anak niya dahil naman na ang ugali niyang pakialamera. Kaya sigurado ako na lalaki na naman ang ulo ng mga ito na nakapag-abroad lang ay sobrang kinapal na ng pagmumukha niya. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya ang masasabi ko lang dito ay hayaan mo na lang siguro yung mga matatanda na mag-usap-usap tungkol sa ugali ng hipag mo. Kasi darating ang araw mapupuno din yung mga magulang mo sa ginagawa sa kanila ni Winter. Pero may punto kasi kay Winter na parang naramdaman ko na nagpapakaate lang siya sa'yo pero medyo OA nga lang. Kumbaga parang may malasakit naman kaya lang dahil sa galit ka kay Winter ay parang iba yung dating sa'yo. Pero habang wala pa sila doon siguro gawin mo na lang din yung mga responsibilidad na nakaatang sa'yo sa loob ng bahay nyo. Halimbawa na lang sa paghuhugas ng pinggan, gawin mo na lang yon kahit hindi ka nakikipagkwentahan sa mga pamangkin mo. Kasi alam nyo, pag natuto tayo sa gawaing bahay, malaking bagay din yon pagdating ng araw marunong na tayo. Kaya wag ka na masyadong magpaka-stress kay Winter, ipagdasal mo na lang na sana ay umama na siya para makabili na siya ng sarili nilang bahay.